Hello everyone and welcome sa isa Naka-play na na ba? video. Oo, naka-record na. Hello everyone and welcome sa isa na naman video dito sa ating Wealth Art channel. Kamusta ang diabetic na nagko-coke? Zero. Zero. Ayun, enjoy pa rin ang life, tuloy ang buhay. Yeah. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay pera. O pag-ibig. Kayo mga ka-Arky, anong pipiliin mo? Pera o pag-ibig? Well, this is naman in the light of yung mga pera na personal equity retirement account and pag-ibig, most especially pag-ibig MP2, okay? Hindi po namin kayo pinapapili kung mula, Love or kung money. bread, Oo. o love. Yan, Oo. pera o pag-ibig. Naisip Ayan. natin to kasi may mga nagpapa-retirement planning sa atin. Mm-mm. And usually, question nila yan. Oo. Very popular kasi, especially sa mga financial groups, no, na MP2 ang retirement nila. Yeah, ang dami. Retirement Oo. tool of choice nila, yung may mga MP2 laddering, may mga ganyan na sa Oo. strategy for Na, retirement. Isa tayo sa mga, if not mga nauna na nag-feature, super way Pag-ibig back. MP2, Yung no? Pag-ibig MP2. 2017 pa yata. yun, One of our 2016. best-selling videos. Oo, best-selling talaga, binibenta. Most viewed. Most viewed. Oo. One of the pinakapatok na video na. Oo. MP2. Yun. And marami kasi na di-dismiss nila yung pera, no? Oo. Which is a product na Baka may nag-aaway na naman dyan, ha? wala naman. Wala naman. A product that is designed specifically for retirement. So, when I tell them na meron din kasing pera, we can discuss it and tell you if it's something na gusto mo or something that would fit your financial plan. Yun yung next na tanong. Ano ba? Dapat pera o pag-ibig? MP2 for retirement. No? Yes, yes. But in general, kung pipili ka dun sa dalawa, ano ba dapat? No? So, bigyan muna natin ng background. O, ano ba ang pag-ibig MP2? Pag-ibig MP2, minimum 500 pesos. Meron kang 5 to 7% historically, no? Na dividendo na nakukuha. Pwede kang kumuha yung interest only at pwede mo siyang i-roll at meron siyang 5-year holding period only. And after 5 years, pwede mo siyang i-renew. Hindi mo siya pwede makuha before 5 years, not unless ikaw ay mabaliw, Merong mamatay, condition. may mga condition. But basically, it's a 5-year lockout. And you get your capital back. Diba? You get your capital back kung kinuha mo lang yung interest. Or of course, you can roll it. So basically, wala siyang masyadong upside. Kumbaga, 5 to 7% na yung pinaka-upside mo sa kanya. Na tax-free. Yes, it's basically tax-free by the government. Hindi siya guaranteed technically, but since pag-ibig siya, so, kumbaga, hindi naman technically, but for all intents and purposes, di ba, realistically, parang guaranteed na rin siya ng gobyerno. Kasi para siyang bonds, di ba? Oo. Kasi paano ba kumikita ang pag-ibig MP2? Well, pinapautang, yung mga nagpapag-ibig loan, di ba? O, ayan. So, Yung ginagamit na. yes. So, would you say na hindi siya affected ng market movements? Well, in terms of interest rate, to a certain extent, syempre pag mataas ang interest rate, medyo konti yung uutang, but since ang pag-ibig is mababa naman, so baka medyo to a certain extent, medyo hindi siya masyadong, kumbaga, affected. Like for example, pag gumalaw ang interest rate, di ba, nagkaroon ng inflation, yung mga bond funds talagang bumababa, di ba? But the MP2 is largely shielded. Kumbaga, siguro pag-usapan na lang yung dividend rate kasi doon yung mababago. Oo, kasi yung kita yung pinag-uusapan natin dito, yung yung ma-affect. Oo. Yeah. So sa pera naman, Tsaka walang problema sa paniningil sa pag-ibig oo nga. loan, 'di ba? Kasi salary deduction Oo siya. nga, wala kang credit risk. Oo, Diba? so yun yung Tulad ng mga kaibigan nyo. so yun yung sinasabi natin na parang almost guaranteed. Yes. Pero syempre may risk pa rin naman yan. Oo. So, Practically, yan. That's a term. Practically guaranteed. So, si pera naman, which is personal equity retirement account. A mouthful. Oo. 500 pesos din yung minimum. Pero meron siyang limit na
200,000 na siya for if you're a resident of the Philippines. Per year to? Per year. 200,000 per year. Tapos 400,000 if you're an OFW. And ang pwede mo siya makuha at the age of 55. 55 pa? Mm-hmm. So for example, for someone like me na 25 pa lang ngayon, mga quarter life crisis pa lang. Mag-Hyros nga ako eh. Ay, wow, Hyros. Hindi, no? Suskodas tuba. But anyways, so kung 25 ako ngayon, 30 years ko pa makukuha. Yes, after 30 years mo pa makukuha. Like, pag-ibig MP2, 5 years. After 5 years, makukuha mo. Oo, pag tamang-tama, pag nag-30 ako. So, yun yung difference niya, no? Tapos, ang pera, depende sa'yo kung saan... May tax ba to? May tax ang pera? Wala. Tax-free. Tax-free din. May tax incentive. So, kunwari... Ang MP2 walang tax incentive? Wala. So, kunwari, nag-invest ako ng 100,000. Yes. So, may 5,000 pesos ako na tax incentive per year. So that's 5%. Oo. So, pwede kong ibawas sa babayaran kong taxes. Kung nagbabayad sila ng taxes. But syempre naman, nagbabayad yan. Ang mahirap lang is you have to process that yourself. Kasi kung empleyado ka, hindi siya automatic na so you would have to go to the pera administrator, get the tax credit, ayos sa accounting nyo para yon. It's a whole process. But the thing is, tax-free siya. Tapos, kung saan siya naka-invest, how will it make money? Depends on ano yung pipiliin mo na instrument kung saan siya nakalagay. May bonds, mayroong stock market na local, tapos may global na rin, di ba? Yeah, may mga REITs, may mga stocks. So, depende sa administrator na pipiliin mo. Kung yung mga pioneering ng mga administrator, which is mga bangko like BPI, BDO, Metrobank, yung mga UITF nila ang under sa pera. Yeah. So, pwede kang mamili ng money market fund or balance fund or equity fund. Okay. But recently, there was light. But recently, may mga pera administrator na rin na nag-o-offer ng REITs. So, yung pera mo sa REITs ilalagay or sa mga global funds or feeder funds. Global funds. So, kumbaga si Pag-ibig MP2, pag nag-invest ka sa kanya, wala ka nang ibang iisipin kundi maglagay ng pera sa kanya. Yes. Pero si pera, pag mag-i-invest ka, you have to know kung saan mo gusto mamimili ka. Kasi kumbaga sa MP2, isang instrument lang yun eh. Oo, diba? Yun. And given yung holding period niya na hanggang age 55 siya, very challenging yun for someone na bata. Kung mag-invest ka sa pera ng at the age of 25, it's hard to know kung yung ilalagay mo bang money sa kanya, talagang hindi mo kakailanganin until the age of 55. Kasi like 30 years, a lot can happen in 30 years. Yun nga. 25, parang party-party ka pa. Like, pag MP2, kung sabihin na natin na bigla mong kailanganin ng pera, alam mo na, 5 years lang hihintayin mo. Yes. So, hindi mo it can be like a target date fund. Yes, yes. May kailangan ako in 5 years time, sige, ilalaga ko muna sa MP2. Pang business capital or, pang down payment, halimbawa, ang condo, di ba? So, ang tanong, ano bang mas maganda, pera o pag-ibig? But as financial planners, na hindi masasagot ng AI. Laging yung financial goal ang pag-usapan. Yes. At saka, ano ba yung financial situation mo? Financial capacity mo, di ba? Kasi, kung ang goal mo ay retirement, better ang pera, I would say. Mas maganda yung kung sigurado ka na ang goal is pang retirement. Pero kasi yun yung human touch doon na you sometimes as a financial planner, we ask them, no? Kamusta na ba yung situation mo? Ano ba yung plano mo in the next 5 years, 10 years, 'di ba? So, saka bukod pa doon, eto na ba talaga yung plano mo? Baka may nakakalimutan ka, baka may hindi ka nakita na pwede maging plano. So, once na
dig deeper tayo doon, tapos nalaman natin na mukhang kakailanganin mo yung pera after 10 years. Yeah, or maaari anytime. Like for example, ano ba yung mga pwedeng mga gulatan at biglaan? May magkasakit. Wala Sa ka palang pamilya. emergency fund. Dapat hindi siya nag-invest kung wala siyang emergency fund. Oh, isa pa yon. Or for example, baka bigla kang ikasal tapos you need Bibili more ng bahay, bili ng bahay, down payment. you need more money, for example, right? Or biglaan na you wanna purchase a car, for example. Oo. 'Di ba? Tapos mahirap naman kung nakatali ka na sa pera na age 55. Ano na age 55 ka pa bumili ng sasakyan o ng kotse, ng bahay, 'di ba? Oo. Oh. So, kunwari meron silang 100,000 na pwedeng i-invest. Tapos, nakita mo na given the cash flow, Oo. ano yung nature nung source of income niya, Oo. stability ng trabaho, kung Yes, from oo, work, tama, tama. ano yung plano niya, single siya ngayon, pero iniisip niya, meron na siyang girlfriend, magpupropose na siya next year. So, Oo. probably, sabihin na natin, within 5 years, will get married and have a family. Sa current situation ba niya, pagbili niya ng bahay, makakaipon ba siya ng pang-down payment? Yes. Kasi kung mukhang okay lang, Oo. I would rather put the 100,000 sa MP2 Mm. para meron siyang additional na pang-down payment after 5 years, di ba? Yes, that's right. That's right. Oo. Kumbaga hindi siya nakatali, Oo. right? Hindi siya nakatali. Pero, Saka apart from that one, pwedeng baka nagko-consider na mag-migrate, 'di ba? Ayun din. To work Oo. abroad. So it would not make sense na magpatali na matagal na kunwari hindi siya babalik sa Philippines, Mm. right? So baka pwedeng MP2, parang Mm. pang medium term, 'di ba? Yes, Pang yes. medium term na Yeah. goal. Pero kung talagang okay yung finances, nakakaluwag, tapos talagang kurot lang sa portfolio niya or sa... What's kurot? Siguro ako mga 10-5%. Oo. Oh. Yeah. And gusto niya talaga mag-prepare for retirement, Oo. feeling ko, no doubt, pera na yan. Oh, 10%. pang-supplement. Oo. Pang-supplement. Kasi, to be honest, ako, nakikita ko, si pera yung talagang magandang instrument for retirement. No? Mm-mm. Pero kasi, hindi kasi siya flexible. Yes. Kumbaga, hindi siya liquid. Oo. Kumbaga, Oo. sabi natin, Para kang bumili ng para kang bumili ng bond na hanggang age 55 ang maturity. parang gano'n. Na hindi mo pwedeng ibenta. Talaga, may mga ganun pala. Well, corporate bonds, Oo. largely illiquid. Oo. Hindi mo mabebenta hanggat walang makakabili. In this case, hindi mo talaga mabebenta. Mhm. So, kumbaga, ang stock market, tsaka mga equity fund, we say that it is a long-term investment. Yes. Ang pera, hindi siya long-term investment. It is a investment for retirement. Very specific yung purpose niya. Oo. Kasi, It's not may dagdag ako. It's not a long-term investment. Apart from that one, it's a long-term commitment. it's a long-term commitment. Oo, totoo. Di ba? Hanggang 55 eh. Oh. Yeah. Kasi, kung bumili ka ng stock market na at the age of 25, Yeah. at balak mo siya ibenta at the age of 40, Oh, pwede. it's a long-term investment. Yes. And pwede yun. Pero flexible. Oo, flexible siya. Kasi Oo. stocks naman siya. Yes. Anytime na kumita siya, nag-bull market, pwede mong kunin, di ba? Yeah. Pero si pera, Wala. Antay ka. ang advantage mo doon, pag nag-bull market at nasa equities yung investment mo, Oo. mataas yung value nung investment mo, mataas yung tax credit na makukuha mo kasi 5%, di ba? Yes. Provided you're in the right Oo. the right equity market. Nasa right, yun lang. Totoo. Naka-PCI. So, at the end of the day, hindi lang pag-ibig tsaka pera, but all investment vehicles, may kanya-kanya siyang purpose, may kanya-kanya siyang binabagayan na tao, situation, at saka goal. Totoo. Totoo. Ang maganda lang sa pera, very specific. At saka Pag-retirement lang talaga siya. At saka kumbaga, pwersado ka rin. Oo. 'Di ba na yung nilagak mo for that one, talagang committed, it's for retirement. So,
hindi ka yung tipo, ay, may seat sale. May seat sale sa Japan. Sige na nga, kukuha muna ako ng konti sa retirement ko kasi may seat sale sa Japan. Totoo. Di ba? So, maganda na rin niya parang, parang control na rin. Di ba? Control na rin. Of course, to a certain extent, pag-ibig na rin. Di ba? At least for the next 5 years, hindi kayo mga tipong, oy, merong sale, ganyan. O, sige, kukurot muna ako. Siguro, one last point na lang, ang nakikita ko advantage ng pag-ibig when it comes to retirement planning is yung dividend niya. Yeah. Dahil hindi naman nagbabayad ng dividend si pera. So if ang goal nila is magkaroon ng cash flow upon retirement, kaya pumapasok yung MP2 laddering na hopefully by the time that they reach their retirement age, substantial na yung nakalagay sa Pag-ibig MP2 na kaya na i-cover ng cost of living expenses yung dividend na binibigay. At saka hindi siya subject to market volatility. Yeah, Na yung, for example, yung napili natin sa pera, kapag gumalaw ang market, then gagalaw din ang inyong market value or fund value. So, again, pwede tayong magsabi ng pros and cons the whole day. Babagyuhin na tayo, di pa tayo tapos. But, personal finance is personal. Yes. Depende talaga sa tao. When we do these videos, we usually just lay all the cards, give the pros and cons, ano yung mga situation na ito yung pipiliin mo. Pero kapag nagpa-financial consultation sila sa atin, mas precise yung advice natin kasi kikilalanin natin sila, di ba? At saka yung mga nilatag natin dito would be kumbaga guideposts or guidelines for you na kapag when you consult with us already, at least alam nyo na, di ba? Ito para sa ganito to, ito yung kailangan ko. So, when we talk with you, for example, in one of our consultations, medyo nakalatag na, saka refined na yung ating usapan. Yun. So, I hope ay nagustuhan nyo itong video na to. Kung meron kayong thoughts at kung nagkaroon na rin ba kayo ng question kung pera o pag-ibig ang pipiliin, i-share nyo sa comments kung ano ba yung eventually pinili ninyo. Yes. Okay? So, please like this video and share to your friends. And kung gusto nyo magpa-consult, mag-email lang kayo sa admin@wealtharchy.com. And please remember to subscribe sa ating channel na youtube.com/wealtharchy. So, hanggang sa susunod nating video, maraming salamat. Bye-bye. Thank you. Bye.